yun naman yung pwedeng targetin ng Onyx. Ang daming katanungan dito na magkakaroon ng kasagutan sa pagsisimula ng ating game number 1. And kung papansinin natin para sa Smart Emblem build, wala namang halos na pagkakaiba. Yeah, very classic. Ang importanteng tignan dito actually sa XP. Si Ryota naka Wilderness Blessing. So he's really looking to rotate towards the other side. Ang mali dito ng TNC, nag-start ng purple si Zyda. So itong orange medyo mahirapan sila. Wait lang. Nakuha ni Zyda yung Little Wanderer. Pero kung papansinin natin, papagalan lang talaga. Naiintindihan din kasi ng TNC yung kondisyon nung kanilang lineup dito na hindi pa nila maaatim na isama ng isama itong si Zyda. Kasi nagkaroon tayo ng history na kapag ka mga funny nabibigyan kagad, ang hirap ng bumawi. Sobrang hirap talaga kasi early game hero yan eh. So kailangan talaga mag-snowball for a funny. Makakuha siya ng mga early kills. Ang kaso lang kasi, ang tanong sinong mapapatay mo sa Onyx sa early? Yeah. Medyo nakakatakot ngayon start ni Zyda. Usually may rule kayo na kapag may heal sa XP lane, doon ka mag-start. Pero ang ganda rin nung ginawa ni Trimar, instead of actually going to the mid, na sumama siya sa pag-contest nung Little Wanderer, which some Uranus players do, ang ginawa niya is hinarangan niya yung lalakaran dito ni Ryota para hindi ma-invade yung orange buff. Okay, may kilitian itong dalawang XP laner natin. Alam naman natin na hindi. Parang wala, no? Hindi naman magkakapatayan yan. Pero kaya magandang matyagan dito, no? Yung mag-aagang pagpwesto ng Onyx Philippines doon sa unang pagong na kung saan, naispatan na rin sila actually ni Chuck. So, hatakan na lang ito. Level 4 agad din actually si Ryota dito. Medyo ma-delay sila Trimar sa pagpasok. Kaya grabe na rin yung zone na ginagawa dito ng Onyx. Pero papasok na naman si Lancy. Dadating si Zyda. Hindi tumama yung kable kaya hindi siya nakapunta. Pero tuloy pa rin yata sa laban. Bumabad pa rin dito ang TNC. Binalipat si Ryota. Pero hilda yan eh. So lalayo lang din mismo ang TNC. Naglolokohan lang sila doon sa river. So all in all, big resource win para sa Onyx Philippines. Crap. Taken by Benny Cutie. Grabe yung mga may kruhan dito, no? I mean, dito talaga nagmamatter yan yung mga last hits, no? And sa mga casual players na hindi nakakaalam, no? Iba kasi yung goal na makukuha mo pag nalasit mo yung mga minions, no? And yung mga cards. At sobrang importante yun, lalo sa mga gold diners natin. Plato lang ng kinukuha niya. Ito lang yung advantage ng Uranus. Yun lang. Versus the Hilda, pwede siyang ma-outfarm. So ubus na yung plating. Pawala na. Yun nga eh. And ngayon pupunta na sa gitna or makakasalubong na ng TNC itong si Brusco at si Super Prince. And ito naman yung maganda kay Brusco, no? Napakagaling kasi nitong kumontrol dito sa river eh. Yeah. Again, yung attention ng TNC na pupunta sa middle lane. So far, in terms of overall playstyle and rotation, Onyx yung nakakalamang kasi Sigma pattern to eh. Lahat ng pressure ay nasa mid, so naiiwan yung gold lane. Wow, grabe to all-time hero stats dito sa MPL Philippines. Rank 1. Itong si Benny Cutie sa paggamit ng carry. Napakarami na rin kasi history ng carry to. Wait lang Wait lang. Si Chakno dito, delikado. Flicker, mabubuhay pa rin naman siya. Super Prince, naging target ni Zyda. Pero buhay pa rin at wala pa rin mamamatay kahit ang dami nang nangyayari. Makakauwi ba dito si Super Prince Pero eto na, may mga konti pagprisa si Kelra dito Aray! Napakasakit nga naman ng corner part memory, pero dun sa gitna may off-cam kill. Si Trimmer yung nakakuha pero kapalit lang din naman ang buhay niya. Pero mukhang tutuloy pa rin ang Onyx dito. Tatry nilang patayin si Lancy pero nasaraduhan at na-set up, na-force yung flicker ni Ryota. Mukhang nagiging mainit na agad ang laban. Ganda ng Earthen Rampart na kasi ni Chakno with the tectonic charge. Set up din ni Lancy yun kasi naiba to papunta dun sa loob ng kanilang torre. Even though may flicker si Ryota, that's still a big resource taken away from Onyx. Yeah, by the way, available na rin ang mga first item ng ating jungler. Heptasis para dito kay Zyda and War Axe naman para kay King Kong. Pero saan mo na? Hindi na kinontes pa si Zyda. Pagsilip niya dito, nakuha na agad ni King Kong yung turtle. Pero lalaban na lang sila sa kill. Si Brusco yung naging target sa likuran. Ang kaso lang, ganun din ang goal ni King Kong. At wala ulit mamamatay. Pero lamang doon ang Onyx kasi nasa kanila yung turtle. Ito lang yung medyo mahirap for TNC, no? Kailangan pag nag-commit sila ng skirmish, may makuha kill si Zyda. Unfortunately, yung setup ay hindi nag-exist basically kasi kailangan tumama yung tectonic charge, maka-zone si Trimar. Ang problema kasi sinozone niya min Lancelot. Tinatawiran lang siya. Ang hirap i-zone yan eh. Dami mga puncture. Pero gusto ko yung ginagawa na parte dito ng TNC. Nagiging mas agresibo sila dito sa pader dito ni Benny Cutie. Pero sa ibang taas, meron din bakbakan. Sa baba may nangyayari din. Napakasakit ni Zyda. Pero mabubuhay yata si Ryota.
Nandun sa mukhang magkaka-outplay pero mamamatay pa rin. Makukuha pa rin ni Zaida yung kill. Ay, hindi kinaya ng lakas mula sa grass. Oo. Yung sustained power dito ni Ryota at si Zaida ang nanaig. Dami kasing energy eh. Oh my goodness! Bumawi na lang ang Onyx doon. Si Chakto yung pwede nilang isunod. Hindi lang yun. Tuloy lang din talaga sila. Kung hindi enough yung dalawa, dagdagan natin ng isa. 3-man rotation ang nakikita natin sa Onyx. Nagkaroon ng reunion doon sa bottom lane. Execration boys, so nagkita-kita sila. Kaso sabi ni Brusco, yung Onyx boys sumama din. Sama kami dyan. Oo. Nakisali na rin talaga dito. Again, napagandang pagbawi dito no, na mula sa Onyx Philippines. Nakabawi din si Super Prince ng isang kill. Pero parang target ata nila dito, Tori uli ah. Tutuloy pa rin yata yung pagiging agresibo ng Onyx. Mababalibag ni Lancy si Brusco. Kaso lang, hindi yata enough yung damage nila. So sila na rin mismo yung lumayo at mukhang iiwas muna kasi merong turtle. Men, palubo na ng palubo ang kalabangan dito ng Onyx Philippines. Ano bang mga nangyayari? Hindi ba kasagot ang Uy, may set up dun sa dalawa. Sabay pasok ni Zaida. Flicker out mula kay Super Prince. Streamer din naman. Nag-flicker. Kaso lang nakasama. Kasi nandun sila sa loob ng ore. Kaya naman dalawa yung makukuha ng Super Pam. Sa taas si Benny. Suma-side lane. Segway na naman. Wow, bagyo ha. Bumabagyo. TNC. Pero gusto ko lang i-highlight yung point blank traction pulse mula doon sa Kimi. Naabot actually si Zaida pero buti nakapag-cable out naman siya pero na-punish yung pag-flicker papasok ni 3Mar. And ngayon nararamdaman ng TNC even though masaya si Benny QT kasi nakakakuha siya ng farm, nararamdaman nila yung damage ng Brody. Napakasakit ni Kelra, especially with the torn apart memory. Oo, and ang hirap nito, lalo na kung ikaw si Zaida. By the way, nakita natin kanina yung Infinix handcam ni Zaida na kung paano siya gumamit ng Fanny. Ang ganda rin kasi na naging sagot eh. Kung iisipin mo, kung ikaw ay gold laner at naka-brody ka, hindi ka takot sa pagpasok ng Fanny. Yes. Basta naka-ready yung stun. Yung tumbling. Oo, yung Oh, yung tabling. tabling. yung Yung pag tabling. ano, vertical yan eh, Brody. Si Ben tabling. Oh, ayan na, papasok ulit dito ang Onyx ha. Napakatapang ng Super Pam. Focus lang sa goal. Focus lang sa torre. Sabay out. Pero parang tutuloy pa rin sila. Ryota. Kasi nga naman, kailangan nilang guluhin. Si Zaida dun sa purple. Dadating naman at nandito ang mga miyembro ng TNC. Kaso lang, hindi nila mapatay si Ryota. Tapos may revitalize pa mula kay Brusco. Mukhang lalaban sila dito. Kukuha ba? Wait lang, may declone charge na galing kay Chaknu. Pero hindi enough yung damage output nila. Si Zaida yung target balikan. Pero patay na ang bagyong Benny. Ay! Buhay na rin naman si Zaida. May trade lang, 1 for 1. No sir, 2 for 1. Lamang pa rin yata ang TNC doon. Grabe yung nangyari doon. Midnight, ano ba? Ay, Uy, wait lang. Anong lamang yung TNC? Babawi si King Kong. Grabe si King Kong, man. TNC. Ang ganda nung simula nung clash. Isang malupit na tectonic charge mula kay Chato. Hindi in-expect ng Onyx. Buti na lang medyo makunat-kunat yung nasa ibang front line ng Onyx Philippines. Kaya nakahanap pa ng punish si Kelra. Tumama yung isang basic attack niya with the first kill tapos torn apart memory. Nakahuli niya si Benny QT. But Zaida in the back line. Nararamdaman na natin yung sniping capability nung Fanny sa likuran. Si Super Prince tsaka si Kelra. Kailangan nilang umalis sa team fight. Oo, actually tatanungin ko pala sana yung mga nangyayari-yari dito eh. Pero hindi, palaban kasi talaga ang TNC. Walang magtatanong sa pamilyang to. And Onyx Philippines ngayon maganda ang posisyon nila para simulan ang paghahawak dito sa unang lord ng laban na ito. Nagpo-flow na rin sa top lane itong si Kelra. Si 3Mar, kailangan niya gawin ang kanyang misyon. Kailangan niya makita kung gaano kataas na ang buhay ng lord na ito. Pero si Super Prince, sinuzone sila Normally, gusto mo yan bilang isang Uranus eh. Pero sa way na nakikita natin ngayon, si Super Prince, nakakatunaw na siya ng isang Uranus. Oh, ito naman pala kasi yung items. Yeah, interesting tong yung approach ni 3Mar. Antikiras. I mean, that's good against the Lancelot na Brody. Meron tayo mag-usap. Laban na naman doon sa purple. Hindi nakuha ni Zaida, nanakaw ng Onyx, nakuha ng Super Pam. At si Kelra sobrang pinag doon sa gilid. Pwedeng makita tayo ng setup dito pero alam pa rin ng TNC. At ganun niya kakabisado si Chaknu. Sabi niya, teka, sa setup yan. Hinihintay lang yan bumalik yung Fanny. Nag-flicker kahit walang setup. Oh, tsaka nabababaran siya nung lantern eh. Parang kalkulado niya talaga. Pero ito na ang pagbabalik ng Brody. Huling beses natin nakita ito nung season 14 pa mula kay Bulletproof.
ano na yan, medyo naging memory na yan talaga. Oo. Si Brody. Actually, kahit sa RG, di ko nakikita yan eh. Oo, matagal na talagang panahon. Pero medyo, honestly, medyo masakit sa pakiramdam for Trimar na kinailangan niya sagutin yung Lancelot tsaka yung Brody muna. Itong Antique Kiras, hindi niya kayang saluhin, men, yung mga sago na lumalabas kay Super Prince. Oh my goodness, ang sakit. Ang hapdi. Ito yung mahirap eh, kasi may physical kang kailangan kontrahin, may magical damage ka rin na kailangan kontrahin. Hindi na alam ni Trimmer kung saan siya lulugar ngayon. Buti na lang ay nadepensahan nila yung Lord sa may bandang itaas. Pero may pulutok pa ng minions na kasama dito sa Aroy! itaas. Ang sakit na ng mga normal hits dito ni Kera. Bumibueno lamang ang TNC. Lapag yung Glorious Pathway. Papasok na dito ang Super Fam, pero ready pa rin dumipensa ang TNC. Mukhang King hindi Kong. mapapasok yung kanilang base. Tatahi si King Kong, pero wala silang magagawa kundi lumayo na lamang din. Actually, si Saida, sumisegue na siya kanina, pero nung nakikita niyang umaamba ng dive dito ang Onyx, kinailangan ng lumayo. Pero ito na naman ang gagawin ng Super Fam. Dakto? Uy, pwede mag-set up yan ha. Uy, Saida! Pwede mag-set up yan, pero si Saida yung nakita dito ni King Kong. So yung mismong nanakawan ng Purple, yung buhay niya na yung kinakawa, tuloy lang sa pagtahi. Triple na ngayon, pwede makasecure ng Mania. Tinakahi, Mania para kay King Kong. At mukhang ito na ang katapusan sa reunion, mananaig ang Super Fam. What a game number 1 mula sa Super Family. Akala ni King Kong meron pa siyang panahon para habulin.